Magandang hapon po, no? Live po tayo ngayon dito po sa TikTok. Bibihira lang po mag-live ang Kuya Ed TV, no? Dito po sa atin sa TikTok, no? May mga ilang segment po lang tayo na in concern na sinasabi ko po na ang segment ko po ngayon ay mag-ingat sa mga palabas. No? Kasi mukha naman atang nasarapan na sila ng patayin nila almost 1/4 of humanity nitong nakaraan na regarding COVID virus. No ba yan? At ito nga po ay isang relevant, no, sa issue galing pa mismo sa World Health. So nanganganib na naman tayo, bayan. Siya po ay si Doktora, tawag nito, Doktora Prita, MD, no? Isa po sa tinatawag nating doktor sa World Health. Tingnan niyo naman, okay? Again, it is prescribed that the COVID or what we call this virus came from, again, sa bat virus, sa bat, na kung tawagin po ay Nipah virus that killed almost 75% of its victim. No, yung sinasabi, pinalalabas nila, ini-insert nila ay tawag nito, yung apekto, no, ng virus ay almost 75%. Hindi nga lang nakaprescribe dito sa biktima kung saan, mostly siguro means of India. No? Bayan, in concern again, sa particular na ito na para bang it is another diversionary parang ito na isakit ng sakit ng World Health, para na rin sila merong diverticulosis. Pinapaniwala tayo, bayan, sa isang punto, no? Pinapaniwala tayo, bayan, sa isang punto na may nagaganap na naman dahil napakarami nating issue. Kung titignan po natin, bayan, all of the sudden, thank you po sa inyong pag-tap, no? Tap lamang po tayo para hindi tayo ma-breakdown. Salamat po sa inyong tawag nito, pag-share ng aming video po, ng content ng Kuya Ed, no? Na pinamagatan po nating yung content po ngayon ay maghanda sa isang panibagong senaryo ng kasinungalingan, no, ng WHO. Bayan, kasi ito, bayan, halos perfecto na tayo, perfectly na nating napag-aralan ang tungkol po sa senaryo ng COVID virus. Bayan, bayan, maniwala kayo. Halos perfectly po nating napag-aralan ito kasi naging biktima po tayo, no, ng ilan kaganapan nung lockdown, no, na panahon ni Duterte nung 2019. At kung hindi nga po si Duterte, siguro ang ating presidente malamang po ay marami pong nagsuffer at namatay, no. Marami, sa mga pinsan ko na lang, marami na naging biktima. Ngayon po, eto na naman po sila, base sa contractual statement nila, na ito po ay mindsetting na. Mindsetting na ito, bayan, na ito ay itinatanim ng World Health or ng WHO para mapaniwala tayo, no? Na dapat tayo maganda tungkol sa mga parating na naman nalin ng lockdown. Bayan, sa akin pong punto, no, sa akin pong pagsasaliksik, sa aking mga pilosopiyang mga pananaw tungkol po sa bagay na ito, isa lamang po ang isa sa katotohanan na gusto nilang ilihis na katotohanan sa atin. Ang bayakan ba o yung paxbat ba ay sadyang nakakapagkalat ng virus
o mismong ginagamit lang ang bat packs para ika nga magpakalat ng virus na hindi naman talaga prospectively galing sa paniki or on this bat. Again ayan na naman sila bayan. Ayan na naman yung dahan-dahan nilang pangkonkreto o mindsetting sa tao or sa mundo na may darating na namang isang mapanganib na lockdown. Whatsoever, hindi man matuloy ang senaryo ng proxy war between China and America, ito ngayon ang kanilang gagawin para na ring nagkaroon ng World War III. Kasi bakit? Alam ko, maraming mamamatay base rito. Medyo tatapangan nila yung chemical, tatapangan nila yung virus. Para nga, isang ubo lang, patay ka na bukas. Bakit ganito ang setup natin? Bakit ganito ang setup ng mundo? Dahil sa target ng mga pusang alaw na Illuminati. Upang matupad ang kanilang layunin at pangarap na magkaroon ng one world order. Siyempre, pag nag-lockdown ang buong mundo, i-indeksyonan, prevention sa nasabi nating virus. Diba? Simple lang bakuna para sa virus, pero ang loob ng bakuna ay chips. So after mabakunahan lahat, you are now under one control, one dividing control, isang katarantaduang control. Bayan, kung tayo ay tutok ng tutok sa mga issue ng politika, impeachment, sa putang inang impeachment, na kung ano-ano, impeachment, sasabayan tayo ng mga issue ng West Philippine Sea, na klaro naman ang ibig sabihin ng West Philippine Sea ay yun lamang nasasakupang teritoryo ng ating economic zone. At aminado naman tayo, aminado naman din ang international, yung United Nations Convention for Law of the Sea o yung UNCLOS na ang ginagawa ng China sa 9-9 na line ay in violation doon sa international law. So lumalabas dito na talagang may kasalanan ang China. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo preventively gagalaw. Gaya nga ng pagpapaliwanag ni Kadante Marcoleta tungkol sa legality ng kaso or legality ng usapin. Kaya magkaiba po sa tingin ng taong bayan si Marcoleta at saka si Tarilla. Legal doon sa konsepto na ipinaglalaban para magkaroon ng open mind study or knowledge ang ating mga mamamayan tungkol sa kung ano meron ang West Philippine Sea under the UNCLOS law. United Nations Convention of the Law of the Sea. Ang tanong, legal bang sabihin natin ang West Philippine Sea? Hindi. Kung tutuusin sa legalidad, hindi kasi wala talagang West Philippine Sea. Pusang alaw, tagtagin man natin ang batas sa UNCLOS at sa dagat, wala. Pero meron tayong economic zone na kung saan may kapangyarihan at may kapasidad tayo na magdiskubre na kung ano meron ang ating maritime, yung ating dagat, anong laman ng ating dagat na nasasakupan. Yun dapat ang ating persepto. Yung West Philippine Sea na yan ay nanggaling sa panukala doon sa impeachment ni Pinoy. Sa kanyang isang open discussion or public information na yung usapin tungkol sa West Philippine Sea. Okay, sige, West Philippine Sea. Ang tanong, o sa ECC, dapat kasi yan, ECC, yung ating economic zone area. Dapat yan talaga ang ginamit. Ngayon, kung ipipredict po natin ba yan ang West Philippine Sea,
abay dapat bumuo ang konsulado ng Pilipinas, papagtibayin ito, ilagay ito dominante sa ating batas, ha? At i-apply doon sa international law. Kasi nanalo na tayo bayan eh. Panalo na tayo doon sa economic zone natin. Pero ang ating economic zone ay hindi nakaakibat yung salitang West Philippine Sea. Kasi ang ating economic zone na ipinaglalaban ay nakatugon doon sa West particular area ng mapa ng Pilipinas. Kaya nga yung West Philippine Sea kung tawagin. Pero in law ng UNCLOS, iyan po ay nakapaloob doon sa sinasabi natin economic zone ng Pilipinas. Ito po ang problema. 'Di ba? Marami pong umaangkin ng ating West Philippine Sea o yung ating economic zone ng Pilipinas. Cambodia, Vietnam, Malaysia, Indonesia, marami po. Hindi lang po ang China. Pati ang Japan, pati ang Taiwan, 7 sila. Tayo, 7. Doon sa lawak ng area, kaya nga in violation po, tandaan niyo, in violation po yung 9-dash line. Kasi hindi na po yan sakop talaga. Kay alburuto, yung hindi lang tayo, kundi yung ating mga karatig na katulad ng Vietnam at Malaysia, sila ang may pinakamaraming maraming pagkuha o pagkamkam. Gaya ng pagpapaliwanag ni Senador Alan Peter Cayetano, na yan naman ay recorded, yan naman ay legal. So dapat tayo bayan, tanggapin din natin ang katotohanan, pag-aralan din natin kung ano ang tama. Ito ang tanong. Bakit ipinupus ng gobyerno na makipagbangayan tayo sa West Philippine Sea? Sino ang mastermind? Eh di lumalabas ang Amerika ang mastermind. Bakit? Bakit meron sila ritong EDCA? Para saan ang EDCA? Di ba? Para saan ang EDCA? Yan nga, alam mo ba yan? Alam nyo, mahirap makipagtalo. Maraming pilosopong tasyo, maraming magagaling na kunyari magagaling. No? Marami pong sausaw kasi doon po sila nababayaran sa pagiging sausaw. Pero kung gagamitin po natin ng ating espasyo, kahit maliit na espasyo, upang malaman ito, mapag-aralan sa pamamagitan ng using Google for the bilateral information na kailangan natin, malalaman natin. Kaya nga dapat po dito ay malawig, hindi yung hamon agad ng away. And although we have to defend our Philippine Sea, we have to defend our economic yan eh. Pero tandaan nyo, hindi lang po tayo ang nagkakaroon ng defensive position. Cambodia, Malaysia, India, Taiwan, ay gumagawa din po ng defensive position kasi lahat po sila may interest po sa West Philippine Sea. Yan po ang totoo. Pero sa likod nito, alam ng mundo, alam ng Illuminati, na tayo ay nagsasaper sa magkabilaan bira. Kaya dahan-dahan naman tayong niloloko o sinasamantala ng World Health sa pamamagitan na naman ng utot ng paniki. May virus na sad. Nipah virus that kills 75% of its victim. Hindi pa nga nakalagay dyan kung anong victim. Indian, Pakistan, Malaysian, Borneo, Singapore, Vietnam, alam mo. Basta sinabi lang is 75% of its victim. Kaya lang nakakaduda ba yan? Nakakaduda ay yung paggamit nila ng World Health Organization. Kasi nung nakuha na nila ang target na 1/4 na pagkamatay ng ang tao sa mundo, kasi nga siyempre, successively, ang susunod chips na-anticipate ng mundo yung salitang chips. Bakit hindi na-anticipate ngayon? Sa Europe, yung mga insidente
na aksidenteng nakukuha yung mga zombie. Na may zombie na. Zombie. Paano ba yan? Anong karugtong nito? Siyempre yung zombie syndrome, ididikit dito sa paniki syndrome na which is NIPA na kailangan mag-lockdown. Kapag yan po ang bayan, itong aking kalkulasyon na to, walang labis, walang kulang, at pinatulan ng Department of Health, lockdown po ang Pilipinas. At mapapa-implementa po dito ang sinasabi natin, serious digestions of information. Wala na naman pong lalabas. Babalik na naman tayo sa pandemya. Pandemya? Buti na nga lang, nagkaroon ng pandemya sa ilalim ni Duterte. Nagamit ang lahat ng ating mga resources. Ngayon magpapandemya sa ilalim ni Bongbong Marcos, putang ina, bakbakan tayo ng mga diverticulosis. Ay, butang ng buhay. Patay tayo nito. Bayan, kaya po, no, sama-sama po tayo. Hindi po tayo against sa kung ano ang issue sa West Philippine Sea. Ilagay lang po natin sa wasto at particular po na batas. No? Kung kailangan pong, kasi si Marcoleta, ang pinapaliwanag niya ay yung tuntunin at ang katotohanan base sa batas. Nakapaloob sa international law. Subscribe po ito. Ibig sabihin, stated po ito sa United Nations Conventions of Law of the Sea or UNCLOS. Ngayon po, itong si Tarilla, kahit mandated, siging daldal para makakuha ng attention at hindi makapokus kay BBM, ang sa kanya naman po ay may katotohanan din. Pero it is a side of defense. So, legal law, si Marcoleta nasa saligang batas, international, at ito naman po si Tarilla para po sa defense area o sa defense system natin. Yan po yung dalawa, hindi po yan magkaiba. Iisa lamang po yan, proteksyonan ang ating pong karagatan base po sa saligang batas ng Pilipinas at ng international. Sana po maintindihan po natin, hindi yung kung ano-anong sampa, kung ano-ano pong sakay. No? Kasi, ano po yan, malalagay po tayo sa punto ng buka at ang alanganin na setup at sistema. Plus yung issue na yan, plus yung soon to be, na imina-mindset sa atin, na paniki na naman, tinanggal na nila yung baboy kasi parang hindi ka panipaniwala kasi yung Kristiyano kumakain ng baboy. Di ba? Kaya hindi accurate na sabihin involved ang baboy. Di ba? Pork. Hindi po. Balik na naman sila sa senaryong paniki na naman. Taga-saan ba yung paniki na yan? Pakistan? So, dapat Pakistan lang. Hindi po yan mag-i-spread out. Ang nakapagpapa-spread out po ay yung eroplanong dadaan po cross sa ating AP tsaka sa AM, cross po sa mundo, balingwal sa ikot sa mundo na nagkakalat ng chemical virus. Sa gabi po yan lumilipad, dumadaan po sa atin yan from America, Japan, Philippines, papunta Middle East, papunta yan na Switzerland. Umiikot po yan sa mundo na naghasik at nagkakalat ng virus para sabihin, tumitindi ng tumitindi ang virus na galing sa paniki. Parang lumipad at umikot ang mga paniki sa buong mundo. Mas nauna ang eroplano. Diba? Control pa ng CIA yun. Yan po ang hangarin at gusto ng Illuminati. Sila po ang rason at dahilan nito. Kaya mag-ingat po tayo base po sa aking panukatan. Kapag ito po ay pinatulan o binigyan ng order ng WHO
ang ating pong Department of Health, magla-lockdown po tayo. Ayan na naman po ang sintomas, nagpapakatanga na naman tayo, lalo na ang Department of Health. Kaliwat kanan na po ang buntal sa atin, meron pong bumuntal sa likod ng mga trolls, meron bumuntal po sa tagiliran, mga kung ano-anong negativity. Sa kaliwa po natin, ang issue ng ganito, West Philippine Sea, ang issue po ng ganito ng proxy war, o kung ano-ano na po ang babanat sa atin. Alinsabay kung saan nakikita at gusto nilang mangyari na mapatupad ang one world order ng mga Illuminati na siya pong tunay na Antichrist. Kaya po ba yan, ako nag-aantay lang po kung i-breakdown. Gaya po ng mga nakaraan. Basta sinabi nating Illuminati, CIA at United States of Goddamn America, tinitake down po tayo. Kaya yung ang nakaintindi po ngayon, ang naandito po ngayon, hindi po ako nakikipagsabayan sa kung ano ang issue. It is what we call defensive measure. No? Ang tawag po natin dito ay kailan ka pa mag-aantanda kapag tinamaan ka na ng kidlat? Diba? Sa isang salita, prevention is better than cure. Opo, ang Kuya Ed po, yun lamang po ang gusto kong maintindihan at umabot po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga gift. Maraming salamat po sa inyong mga heart. Maraming salamat po sa, alam nyo naman, TikTok ito. Marami itong ibig sabihin. Pero uulitin ko, maging vigilante po tayo dahil ito na naman po ang tanim ng World Health sa atin. Bat virus. They call it Nipah virus that kills 75% of its victim. Saan po galing? Yung resources na to, galing po sa WHO. Na kung saan, hindi din po nila naipaliwanag ang contingency kung bakit nagkaroon ng COVID virus. Saan galing ang COVID virus? Bakit may COVID virus? Ngayon, ito na naman po sila sa kanila pong maraot na kasinungalingan upang ang tao excuse me po. Opo. Malamig po kasi rito sa amin sa Mindanao. Ay ma-mindset na sa paniki na naman pasensya na po ang Kuya Ed po. Sa paniki na naman galing. Ang virus na to. Nakapagtataka. Marami po tayong mga matatalino, marami po tayong mga doktor, no? Marami po tayong mga nasa laboratory, nasa mga university, nag-aaral, no? Pero hindi sila nagtatanong. Ay, thank you, Kuya Kiko. Thank you, Kuya Kiko. Maraming salamat, Kuya Kiko. Oo. Kahit ikaw lang ang nagbigay kay Kuya Ed. Maraming salamat. Oo. At yun nga, tinatalakay ko, Kuya Kiko, yung regarding sa academic virus na sinasabi. Salamat, Kuya Kiko. Thank you. Thank you. At kasi ito na naman Ito na naman ang propaganda. Ito na naman ang gusto nilang papalabasin, no, na setup. Kung may inquiry ka, tignan ko kung po pwede umakyat ka. Kasi delikado ito. Ayan na naman sila. Gusto na naman nilang mamatay ang kalahati ng tao sa mundo sa pamamagitan ng paniki na naman. Tingnan natin, Kuya Kiko. Kuya Kiko, okay. Accept kita, Kuya Kiko.
Good Kuya Kiko, good afternoon, afternoon. Colonel Oo. Kuya Ed. Good afternoon. Ang dami palang mga foreigners ang gustong makita yung live ninyo. Nagtatanong sa atin kung anong oras. Is mga Singaporeans, mga Macau, mga tao sa Macau, mga Mamaya ka mo, Kuya Kiko, alas 6, babalik ka. Yes Oo. po. Na-alarma lang ako dito, Kuya Kiko, kasi Yes the po. same yung pattern, the same yung scenario, yung rason nila, paniki na naman. Yung totoo lang, pagkatapos maraming namatay sa China, maraming namatay sa India, maraming namatay sa Europe, ang bilis ng spread out ng paniki, daw kunyari, ang tanong, bandang huli, kaya tinigil na nila yung lockdown, tinatanong na sila ng mga dalubhasa sa mundo. Itong mga concern na ito sa WHO. Isa to sa arm ng Illuminati, no? Tinatanong na Ay, sila no kung yes ano po, Kuya ang Ed. rason. Bakit Ay, may Kuya. ganito? O Yes po. bakit may ganyan? Yes O po. wala na. Ano sabi lang nila? We are ordering now that we have to lift the lockdown for the whole world because the reasons that we are now expediting is not truly concerned or a concern. Ibig sabihin, nung una, naglaro sila. Ngayon na naman, ito na naman, oh, kita mo Kuya Kiko, nakalagay, World Health. At hindi po basta-basta ito, si Dr. Prita. Medical doctor po ito. Ano sa ating Kuya Kiko? Kuya Ed, dalawa ang balita ang nakuha ko, Kuya Ed. Oo. Yung bat virus ng Nipan, malapit raw yan sa Ukraine kasi ang Pakistan sa India malapit sa Ukraine. Ang Ukraine po, may nakita po sila na 48 na bioweapon lab. Okay? O di klaro, Kuya Kiko, Yes po. klaro Ang na pangalan- yan ay isa sa bioweapon. Dapat Yes po. ang ginagamot nila in preparation ay yung bioweapon. Saan galing yung bioweapon na yan? Saan? America po. Tidididin. Galing po sa United States of goddamn America. And sino din ang nagpupus? Sino ang nagmamastermind? Sino nag-e-extragate na tayo ay mag-respond tungkol doon sa issue sa West Philippine Sea? Tenenenen. Another na naman. Another na naman. The United States of goddamn America using the white balls. The CIA. Yes po. Malamang, lockdown na naman tayo nito. Malamang, pabagsakin na naman tayo nito. O binabawi po namin, kunyari, hindi po namin alam na ang Amerika ang talagang galit na galit sa China o ginagawa lang gago yung aming Pangulo kasi nga tanga at inutil, hindi marunong mag-isip kasi baka makulong sa pagkamatay ni Tantoko, yung kanyang unggoy na asawa, the Tarsier Queen of the Philippines, at ang marami pang mga chismoso, dapat marites ang kinuha nyo sa congressman at saka sa Senado. Ngayon, ano na nangyari? Ano na nangyari? Eto na tayo! Eto na! Ano na? Ano na ang susunod? Pagkatapos, hindi man matuloy. Ito predictionally, and this is what we call a medical study. Galing po ito sa centralized agency of the world. Meron po niyan. Yung centralized agency of the world. Yan po yung counter para po sa ice. Ang tawag po dyan, ice candy. Mukhang di mga buwang putang ina, pinaglululoko nyo ang tao. Target nyo lang, ang target nyo lang ay ika nga, ma-mindset yung taong bayan na babalik na naman ang pandemya sa pamamagitan na naman ng putang inang Batman, kung hindi matupad yung kanilang proposal na magkaroon tayo ng, alin? Attending the, what we call, proxy war. kung mapikon ang mga tanga, nagkagatan, di nagkaroon ngayon ng proxy war. Binanatan pa niya. Ito, tanim na ito, Kuya Kiko. This is a matter of reality. Kung hindi po maniniwala yung ating mga kababayan, let me your ear. One of this day by this month or incoming month will be declared lockdown. 2024 pa, cited na ang mangyayaring ito ng international intelligence community.
Yes, Yan po si Kuya Kiko, meron pong knowledge yan regarding po sa community na yan. Thank you po, Kuya Ed. Ay, Kuya Kiko. May bago raw ngayon na information na nirelease ko sa Epstein, okay, Kuya Ed, na gusto po nila na magkaroon ng lockdown because may binibuild raw na para bang altar, Kuya Ed. Altar na sinasacrifice ay mga babies. Talaga nagpe-prepare na Kuya Kiko ang Antichrist. Yes po. At Yung mga Antikristo sa likod ng Illuminati. Putang na Yes, po. delikado yan, Kuya Kiko. yes po, Naku! at nalaman ko rin po, Kuya Ed, na legal ang pagkain ng tao sa Amerika. Cannibalism is legal in America, especially the eating of children except sa Idaho. And they want na increase mismo ito, na itaasin po, Kuya Ed. That is the Patay real... tayo. Yes po. Patay tayo. Check ko po, Kuya Ed, kung totoo po to, nakita ko po na very, very little po, and they want to expand po. At the same time, they're building an altar. Bakit ngayon lang nagkaroon ng virus? Bakit ngayon rin po, Kuya Ed, na nirelease ang Epstein file? Bakit po, Kuya Ed, gusto ng lockdown at the same time? Alam mo Kuya Kiko, Alam mo Kuya Kiko, ina-amplify nila yung tunay na information. And not to be intercepted their means of reality doon sa kanilang offline. Ito ngayon, Kuya Kiko, meron na kaming minomonitor kagabi. Yung regarding sa pagpapakita ng zombie sa New York ata ito or sa Texas. Pero in the city. Yes po. In the city. Nag-live yun kagabi, hinabol namin, pero tinake down ng CIA. Yung kanyang video, yung kanyang TikTok, tinake down. Yes po. Oh, kaya ang dinala ko lang ngayon, yung doktora Pita na mukhang bat. Oh, kasi sabi niya, nasa bat daw magmumula ang virus. Nung una, kasama ang baboy. Nagbiglang nag-isip siguro yung mga doktor sa World Health, ay, hindi po pwede kasi bakit? Almost 89%. 89%, correction me, kundi ako 65% of the population of the world is Christian, kumakain ng baboy. So hindi kakagat-kagat at hindi ka panipaniwala kung sabihin natin involved ang baboy. So balik na lang tayo sa paniki, tignan mo siya, di ba? Para din siyang the black bat. Yan po ang sistema. Ginagawa lamang po natin ito bayan na biro. Kasi hindi po kami pumapatol ni Kuya Kiko sa mga isyong mga patong-patong lang na isyu na yung iba pa, yung mga tangalista, gagulista, mga inutilista, at mga troll na kung tawagin ay DDS. Yung dala-dala ay shit. Yun po yung aming DDS na tinatagurian na kung saan ang pera, doon po sumasama. Yan po yung kanilang mga depensa. Nakakalungkot lang. Tanungin nyo sila, anong magagawa nyo kapag pumutok na naman ang pandemya? Sa palagay ninyo, maibabangon tayo ng isang adik at irresponsableng pangulo ng ating bansa? Hindi! Ang isasagot niyan, diverticulosis. Wala na po, nako, Maria Joseph, hanggang sa maging ulol na ang sandatahan. We are giving you warning. Marami nang umaaray na magulang ng mga sundalo, anak ng mga sundalo, sa grabing mahal ng bilihin, at mga asawa ng, hindi nga pala mga asawa ng sundalo. Baka mamaya madamay si Kuya Kiko nito. Binata pa naman si Kuya Kiko. Yung mga single diyan, ang mga single, ang akin po partner, single din po yan. Oo, pwede po yan maging double at maging triple. Kita niyo yung gandang lalaki niyan. Wala pong sinabi yung mga DDS, yung mga dala-dala ay shit. Balik po tayo sa punto bayan. Ito po hindi na po ito biro. No, makinig ka, Mr. Bongbong Marcos. Ikaw tuloy senaryo.
Ikaw tuloy senaryo, gago. Ikaw di isip, wala ikaw isip. Kasi ikaw laman tae. Ha? Ikaw laman tae. O, ikaw tawag, do tae. Pero ikaw, di ka tae. Ikaw tae. Pag hindi mo to naagapan, in your wrong false move, hindi nyo po maaawat ang sandatahan. We are working together. Tama na. Tama na. Mabuti na lang. Yung amin pong mga grupo ay hindi sinang-ayunan dahil handa po kami. We are prepared and willing to give our life. Kasi wala eh. Wala pong magmamalasakit. Daw be? Ano? Anong nagawa mo pagkatapos ng lahat? Yung budget, nasaan na? Meron ka bang naibili man lang? Naipatayo man lang? Kahit man lang isang tulay na hindi ninyo itinuloy ni Sandro? Sandro. Nako. Tigil-tigilan nyo kami kay mahirap ito. Kami nakapokus kami sa kung ano ang mangyayari sa lockdown. Ito po, perspective po ito. Ito ay klaro, na mindsetting po ito. Mindsetting. Hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ito po ay mindsetting. Ito po ay counterpart ng WWW3. Kung hindi matuloy ang WW3, matutuloy ang condemnation of life for almost 3/4 of the life in the world. Yes po. Yan po ang totoo niyan. Ngayon, dahil nga maraming pilosopo sa atin, lalo na yung mga skirmisher, okay lang, wala namang problema. Ang karapatan po natin pare-pareho ay patas. Sila lang naman ang hindi. Kuya Ed, may tanong po ako sa inyo, Kuya Ed. Okay. Kuya Ed, may tanong po ako. Ano sa inyo po sa Epstein files, ang sabi dito, 7 days ago, gusto na nila, okay, na besides sa kumain ng mga babies, maggawa ng bioweapon na ang gamit po is super flu or Nipah virus. What is your say sa ganyan po, Kuya Ed? Ito na nga Kuya Kiko. Ito. Because meron po yes po. Ito na nga, Kuya Kiko. May sign po na Illuminati po sila. At the same time, pero sa Illuminati, satanic po. At may ginagawa ngayon sila na altar. May sinasabi po nila na kailangan nila ng kaguluhan, Kuya Ed, para maggawa po ng one world order. What do you say sa ganyan po, Kuya Ed? No, well, lahat po ng ating speculation, Kuya Kiko, yung lahat po ng ating senaryo ay tumatama po sa iisang layunin. No? Tumatama po, tumutugma. Dangan nga lang, hindi po ito tinatanggap ng ating mga bayaran na kababayan. Yung ating po mga tangalista, gagulista, ululista, at mga trolls. Yan po ang mahirap na tanggapin. Kasi pag tinanggap po nila yan, wala na po silang maipapakain at maipapalamon sa kanila pong pamilya. So the matter of fact is itago ang katotohanan at i-remain ang isang kasinungalingan. How wonder na dapat ang ating Pangulo o ang ating pamahalaan ay nakapokus sa ganito. Ito hindi po ito basta-basta po pwedeng sabihin na ito po ay tawag dito para baliwalain lang. It is a matter of concern. And this concern is internationally. Why? Ang ginagamit po nilang puppet dito ay ang WHO. Kasi bakit? Yes po. Naka-spread na sila eh. Yung sinasabi ko sa yung eroplano, Kuya Kiko, na umiikot yan, every night, it is controlled and advisable by the CIA. Yes po. Kung saan nila dominantly itatapon ang chemical, especially kapag may bagyo. So, ibig sabihin, etc., yung paniki ay nabulabog ng bagyo at biglang lumipad sa inyong bubungan. At kayo lahat ngayon, bukas ay patay na dahil nga meron ng Batman virus. Ganun ba yun? Yes po. Yes po. And that is a true reason why? Ako po. Kuya Ed, nakikita niyo po, Kuya Ed, ang budget po nila sa bioweapon is $21 trillion. Wow! So, ibig sabihin pala, Kuya Kiko, in one Yes, po. official and serious particular announcement, this goddamn bat virus is
weapon virus. Yes po. Hindi siya, okay. Bayan, umalarma po kayo. No, yan po ang aming mga tinatalakay ng aking partner. Hindi po kami bumabanat ng ganito lang para sa inyo. So, bioweapon virus po ang Nipah virus in connection doon sa internal program and objective ng Illuminati. Sana naman makaganti na ang taong bayan. Saan ba ang opisina ng Illuminati? Sino ba ang mga Illuminati? Dapat makaganti na ang taong mundo, ang mamamayan sa mundo, ang mga pamilya ng mundo na mga namatay nang dahil sa kanilang mga katarantaduhan. Kami, malaman lang namin dito sa Pilipinas, sino ang mga Illuminati dito? Saan ang opisina nila? Putang inang yan. Maniwala kayo, araw at gabi, hindi namin kayo tatantanan. Kasi hindi po biro ito. Ito po ay serious. Kung hindi nyo po iintindihin at uunawain, freedom is freedom. Goddamn speech is only a goddamn speech. But the reality remain and sealed for what is true, what is just, and what is right. Kuya Kiko, Thank you po, Kuya Ed. Ano po salamat sa din. ninyo, Kuya Ed, ginagawa ng budget itong satanic, confirm na po it is a satanic cult, Kuya Ed, na may one eye, ang Epstein. Ang budget po nila sa nuclear, sa bioweapon is 21 trillion US Ang laki, no? dollar. 21 Ano po trillion ang- US dollars. Sus Mariosep, tumataginting na Yes 3 po. piso. Ang pangalan po na na-involve po, Kuya Ed, ito po may siya kayo ha, Elon Musk at Donald Trump. Si Donald Duck, tsaka si Elon Musk. Pangalan. Yes po. Ano po ang say po ninyo? Ang dami pong mga elitista na involved sa Illuminati. Mayroon na po sila na ginagawa na altar. Hindi po ito biro, Kuya Ed. It is confirmed. And 21 trillion US dollar para mismo sa virus na to. What can you say about that, Kuya Ed? They are now preparing po sa Illuminati One World Order po. What can you say about that, Kuya Ed? Alam mo, Kuya Kiko, bayan, serious po iyan. Itong tinatalakay namin ni Kuya Kiko. Yung impormasyon po galing kay Kuya Kiko ay isa pong seryoso. Hindi po ito pwede natin narinig ngayon, bukas na lang, hindi yo. Why? Ang taong mundo po ang concern nila rito. Tayo po ang papatayin, hindi po yung mga miyembro ng Illuminati para po matupad ang New World Order. Ito po ay komprehensibo at confirmed na detalye yung naririnig nyo kay Kuya Kiko, pero nasa sa inyo na lamang po kung maghahanda kayo at maniniwala. Kasi madali pong sabihin ng mga gunggong na trolls at mga bayaran na ito pong aming topic ay fake. Pero pag naandyan yung kamatayan, yan po. Yan po. Bandang huli, alam mo ba yan? Alam nyo ba yan sa mga nakikinig sa amin ng Kuya Kiko? Ano't ano man ang ikot, ano't ano man ang diversion, uuwi ka sa isang pagpihit lang ng timon. Ang alin? Zero. You will be back on the zero number where all of the numbers begin. Ganyan po ang mga DDS mag-isip. Hindi po kami mag-isip mga kagunggungan na pag-iisip lang. Para po tayong pumipihit ng alin, bolt, sa dinami-dami ng guhit at number niyan, uuwi ka sa zero. Saka palang tutunog ang opening clock. At pag nabuksan po ito, maghahalo ang balat doon sa mga taong babalatan na ipa-firing squad. Ito, tumatawa lang po ako sa inyo kasi confirm na po ito. Na-intercept ko po yung intelligence report ng Kuya Kiko na yan doon sa kanyang mga katunggali doon sa international. Kami po bumabanat po kami international, hindi po dito sa local. Yan po ang malaking advantage at ipinagpapasalamat ko kay Kuya Kiko Mori. PH channel. Kasi ano siya, magaling siya maggabay, lalo yung mga foreigner.
Eh pag ako nasa programa niya, ay magsalita ng mga foreigner. Tatakot sila kay Kuya Ed. Baka mag-goddamn sana bagad sila. Actually, Kaya kay Kuya Ed, grabe yung respect nila sa inyo. Sabi nila na, kailan ba namin makikita ang colonel na yan? He speaks a very, very strong stance. We would like Yes. to hear more from him because he speaks the truth. We want to hear what really happening. Yun ang gusto nila sa inyo, Kuya Ed. Mamaya, Kuya Kiko, Yes po. akit ako sa iyo alas 6. Itatry nga ko po. po, Kuya Ed. Oo, okay. Kung magta-try ka, hindi mo matry, ako hindi, gagawin ko. Okay po. Mamaya alas 6. Oo. Okay At po. ikaw na lang ang mag-invite. Oo. Kasi Okay po. oo. Okay po yun. Sabihin mo ang lang. dami po na sinasabi din, ang inasta sa akin is, what is the point of view of your retired PMAers on the Epstein file, on the bioweapon, and ito Kuya Ed, pinakanakasak niya, plan po ng mga satanic cult na to, na gawin, imbis na billions of people, gawin nilang 500 million ang taong bayan, ang tao sa buong mundo. Pero pili ang genetics po na tatargetin nila, Kuya Ed. Yung mga galamay nila ang pipiliin nila. What can you say about that, Kuya Ed? Delikado yan. Kasi ang papasa lang sa genetic na yan, hindi ang Asia, kundi ang European. Mauubos tayo, Kuya Kiko. O, kasi ang buto natin ay puti. Yes, Itong mga European, ang buto nila ay dilaw. Manilaw-nilaw. So iba talaga sila. Oo. Iba talaga sila. Ang katulad natin na buto ay ang Africa. Yes po. Africa. Pero makikita mo na African siya kasi base doon sa ang pag-aaral ng mga dalubhasa, may guhit kasi ang Africa. May mga intent tayo, meron tayong mga dugtungan, may mga guhit, no? May pagkakilanlan, pero ang Pilipino, ang kalansayan ng Pilipino bilang Pilipino ay malinis, puti. Oo. Doon sa dugtungan natin ng tuhod, may mga sign na Asian ito. Somewhere Korean, Japan, mga ganon. Nadidify po nila. At ang pinakamalinis po na kalansay ng tao ay ang Asian. Totoo po. Ang problema lang, nagtatry sila na ma-eliminate ng Asian. O papayag ba kayo? Lahat tayo tumakbo to the Bat Cave. Kaya ikaw, ano natin kung sino man siya regarding sa bioweapon para at least masagot ko man yung tanong mo, Kuya Kiko, para sa kanya, sagutin natin siya ng harapan para at least malaman niya na wala namang tao, no one in the citizen of the world, this world today, wanted to have what we call this bioweapon Yes po. under the lying interest of the Illuminati. It is a program clearly. We defy it, we know it, we justify it because the reality is on our hand. Because of something gathered information also by the international community given to us. Plus the information came from intelligent community. Now we are now gathering also, studying the truth, relevant for the initial information and activity, conceived to the matters of what we call this bioinformation also, and that is the means of what we call the confirmatory intelligence or information na hindi na kailangan pa manggaling sa BBC, saan ba to? Sa BBC, CNN, hindi na. Kasi meron tayong pang-counter, Kuya Kiko, kaya nga marami na iinggit sa iyo. Sa inyo, lalo na sa inyo, Kuya Ed, mainit sila sa atin, Kuya Ed, mainit sila. Nakapakinig ako kagabi, mga bandang alas 11 ata. Nakapakinig ako sa talakayan. Ayaw nila. Alam mo ba kung anong code sa'yo? Hindi naman, Kuya Kiko eh. Alam mo ba yung taga-Amerika? Yung may kapit ng original na video nung mag-asawa? Di ba bolding yun? Oo. Yun ang ginagamit nila yun ang ginagamit nila, ano ba to? Local din. Ikaw yun. Local din. Local din.
O, tapos ang sinasabi nila, characterized by the old man cowboy. Ako naman yun. Ayaw na nila ng ano, ayaw na nila yung ginagamit nila sa akin dati. Hindi na old man cowboy na. Tapos yung mga binigay kong picture sa iyo, confirm yung Kuya Kiko na yun ay lahat mga ZIA. Thank you po. Thank you nga pala sa pag-send sa akin yun kasi Kuya Ed, maraming mga Amerikano ang nililing lang ang mga taong bayan. Thank you po sa tulong po ninyo. Kami mga taong bayan. Yung mga Amerikano na yan, ang gusto nila umakyat ka sa programa nila kasi alam nila, gustong-gusto mo ang mga international topic and community. Gusto nila umakyat ka, then iko-corner ka nila. Babasahin nila yung babasahin nila yung corruptors doon sa cellphone na gamit mo. Pati yung cellphone number natin na to, plus SIM card number, nadidetect nila. Nakakaya nila, Kuya Kiko. That is a matter of truth and reality. Pero wag tayong makakalimot ba yan sa mga nandito po sa aming programa ngayon ng Kuya Kiko. No? Kahit ilan lang tayo dito, sa susunod, pag-spread out ng information nito, sa tulong ninyo, maraming makakarapag antabay. At ang antabay na yan bayan ay makapaghahanda tayo ngayon pa lang. Kaysa po yung nangyari noong 2019, around March, bigla na lang nag-lockdown. Nga ang Pilipinas. Ang ipinakain ng mga mayor ay ang bulok na, nabubulok na, may amoy na supply ng manok. Tapos, supply pati ng bigas. Ang nauwi, kanin baboy. So, ipinakain sa kanin baboy, ipinakain sa baboy, kinatay nila ang baboy. Di masarap pa. Ganun ang setup. Kaya nga ito nga bayan, please lang, sa inyong nagnanais na follower namin ni Kuya Kiko, follower ng Kuya Ed, maging sa YouTube, antabay po kayo. Antabay po kayo. Hindi po ito magtatagal. Maniwala kayo. Hindi po ito magtatagal. Kasi nakita na namin ito eh. Kagabi na pag-usap-usapan namin ito eh. Mas binilang namin yung contingent noong time eh. Only 1,976 hours. Pina-implementa ang lockdown. Okay, 1,978 hours. Ilang buwan yan? Ilang araw yan? Ganun lang ang kalkulasyon ba yan? Kaya nga maraming nag-aak na maki-enjoy sa atin sa programa, Kuya Kiko. Pero, next time, when war is ended, to your mind, basta kami po, bibigyan po namin kayo ng bilateral information. Nasa sa inyo na lamang po kung maniniwala kayo o hindi. Pero mahal po namin kayo ni Kuya Kiko. Pulahan ka man, dilawan ka man, tangalista ka man, bobolista ka man, ugoklista ka man, o trolls, mahal po namin ang mga pamilya nyo. Hindi po kayo. Kasi kayo ay stupido. Your stupidity will not be a recount or account for the grievances that Kuya Kiko and Kuya Ed TV are fighting for. Yan po ang diretsuhan namin sasabihin sa kahit ano pa sabihin nyo, mga gago, mga bubuk, wala kami pakailam ni Kuya Kiko niyan. Kasi, mas magandang lalaki kami ni Kuya Kiko. You see it? You don't. Asshole. Nakikita ko kayo, Kuya Ed, naalala ko yung sa Avatar eh. Yung si Colonel Dietrich, yung parang yung Colonel talaga na matapang talaga, wala kahit na umuusok-usok, namamarag, Hindi Kuya Kiko kasi chances natin to bukas. Buhay pa ba tayo? Pasong tabi lang, tumama lang sa bato. On the other day, sa Sunday, sa Saturday, on Monday, buhay pa ba tayo when God created it? No. Nagpapasalamat kami sa amang si Allah. Purihin siya sa kanyang pag-ibig para sa tao. Maging ang ama namin na si Yahuwah. Ibinibigay ni Yahuwah ang tama at aspetong pag-iisip para mapag-aralan natin. But what we call this, the diagnostic that being created by this goddamn government, so shame.
Yan siguro yung gusto, Kuya Kiko, ng mga follower natin sa community ba? Wow, di si Bali sa fighter. Sorry po, rebel soldier officer po tayo. With a good performances. Huh? Masaya ako, Kuya Kiko, basta naandyan ka ba? Masaya ako kasi bakit naibibigay, na-expedite natin yung para sa kanila, nakakapag-adlib ako. Kasi napakaseryoso ng mukha ako eh. Di ba, Kuya Yes Kiko? po. Pero pag nag-smile tayo, gagalit yung misis. Gagalit yung misis ko. Yes po. May na-receive po ako, Kuya Ed. Okay, yung mga bioweapon po, Kuya Ed, na nandito sa Asia, okay, na talagang malaking evidence. Thailand, Indonesia, South Korea, at the same time, Central Asia, kadikit po niyan is usually pa virus sa Pakistan, Kuya Ed. It is American ho. Okay, at the same time, mga posibleng matarget po is Thailand sa Indonesia. I have to agree with you, Kuya Ed. I have to agree. Sorry po, Kuya Ed, may na-receive na ako letter ngayon po, Kuya Ed. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much sa time. Ang sa amin lang po, ang kay Kuya Ed lamang po ay bigyan po namin kayo ng impormasyon na kung po pwede ay pag-aralan ninyo. Hindi po kami yung katulad yan na magaling si ganito, dito kami. Magaling si dito, doon kami. No, hindi po. Kami po ay laging pre-open. Magbigay po. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Thank you. Alayan. Thank you po sa bigay niyo sa akin. At sa amin po ay makapagbigay kami at makapagbigay kami ng idea hanggat wala pa ay nakapaghahanda tayo. Di ba? Thank you po. Thank you po. Thank you so much. Thank you. Thank you po. Kaya nga dito sila sa amin galit na galit eh. We are now pushing civil war for the people. Hindi nila alam. Yung akusasyon nila sa amin, nangyari ba? Ang akusasyon nila sa amin, nagaganap ba? Yung mga bintang nila sa amin na kami ay ganito, kami ay ganyan, nangyari ba? Kami ay mga destabilizer. O kulang na lang, pati si Kuya Kiko sabihin yun, destabilizer eh. Nangyari ba? Meron ba kami dinestabilize? Wala. Ang sinasabi lang namin, wag kayong maniniwala sa babaeng negra na to na ang virus ay galing na naman sa paniki. It is biological weapon. Tandaan niyo po yung mukha. Baka mamaya yan po yung tinatawag na si Batgirl going to the Batcave. Di ba? Ganun lang po mang-asar si Kuya Ed, pero totoo po. When the times come, mangyari ito, sinong tatawagan nyo? Sino? Si Robin. Ayan po si Robin. Ayan po si Robin, no? Si Kuya Kiko. Thank you po, Kuya Ed. Thank you. Ito na, busi ko na Sabi ko, Ghostbuster. Wag naman po kayong on the other side of the city, on the other side of the world. No, wag naman kayo mapikon sa amin. At ituring nyo kami na, seryosong kalaban. Hindi po kami ang seryosong kalaban. Gusto nyo pong malaman kung sino ang seryosong kalaban? Yung 249 na pumirma ng impeachment, yung pong mga party list ng CPP, NPA, NDF party list, at yung naandoon po sa loob ng Malacanang, sila po ang tunay ninyong kalaban. Kami po, nagbibigay lang ng tamang impormasyon, hanggat hindi pa nangyayari, abay, magbaon-baon na tayo ng 1 kilong bigas diyan sa inyong mga bag at isang plastic ng Skyflex with tubig. Ang tubig po, madali na po hanapin eh. Pero yung temporary na makapag-laman sa ating sikmura habang tayo ay nag-evaporate o naglalakbay o meron tayo sinasabi natin wide national na movement para sa evacuation. Ang tanong nga Mr. Malacanang Defender, those goddamn BBM trolls, tangalista, gagulista, ululista at loyalista, meron na ba kayong contingent plan kung sakali man pumutok ang gera? Tinuruan na ba kayo ng mga tamang definisyon ng ano ang inyong ihahanda
dahil kayo ay mga supporter na bayaran ng goddamn na gobyernong ito. Meron na ba kayo? Alam nyo na ba ang gagawin kapag may missile attack na at meron ng biochemical attack? Meron na ba? Para magalit kayo sa amin ni Kuya Kiko. Gagawa-gawa pa kayo ng JC. Ha? Utang na yan. Gagawa-gawa kayo ng JC para i-monitor nyo ako. For what? Nasa amin ba ang susi ng kaba ng biskwit at ng bigas? Wala man. Fuck you lang. Oh, kami po ay meron na pong almost 3-month preparasyon. Meron na po kami mga bigas. Meron na po. Oh, nagtubo-tubo na yung aming lutya og bingala og kamote. Meron na po kaming drop zone. Meron na po kaming programa para sa evacuation sa inyo. Sa palagay nyo, pagkatapos ng bayad, 15 days, pagkatapos ng bayad sa inyo, meron na kayong contingent plan? Wa pag yun, wa pag gihapon, wa pag tanan. Thank you very much, Sir Rose. Thank you po, ma'am. Thank you po. Kayo po, yung mga naghandog po sa amin, yung mga nag-gift po sa amin ni Kuya Kiko, thank you very much po. Kayo din po, maghanda kayo sa darating na oras. Untimely o prepared man ito, we have to face the reality na ang mundo po natin ay nauuwi na sa katapusan. Okay, adjust lang po natin ito. It's wrong. Again. Okay. Okay. Inano ko lang Kuya Kiko kay alam mo na pag abot ng an hour, alam mo na ito. Maraming salamat po sa oras at sa gift po ninyo. Bibihira lang po akong mag-TikTok pero pag may alam ko na kailangan definitionally kailangan nga tawag agad ako kay Kuya Kiko. Akyat ka ko. Kasi bakit? Alam na namin yung drama, alam na po namin yung drills. Siguro matagal na po kayo dito sa TikTok, makukumpara nyo kami ni Kiko. Thank you po, Kuya Ed. Sa totoo lang, makukumpara nyo kami. Ilan na ba yung live mo, Kuya Kiko? Ilan na rin po yung live ko? Marami na, 1,000 na. Marami na. Pero tignan nyo. Tignan nyo po. Patok na sa inyo, Kuya Ed, kasi kahit sa ibang YouTube, pinag-uusapan yan. Daming YouTube ang nanonood sa inyo. At sa inyo, daming Facebook. Tingin ko may mga foreigner po yung pinag-uusapan din yung YouTube niyo po, Kuya Ed. May isa na Singaporean, sinabi niya, look at this brave ex-military. He speaks the truth. He's spitting out facts more than a bullet. Saan na nakakita, Kuya Kiko? Si James, Gift. Sa Poland? Poland. North Pole? I mean, hey guy, we still, the sun is still here. sabi niya, hey guy, hey Kuya Ed, are you willing to go with this country with almost a year that the snow being flanked to your way going home? Sabi ko, no, I'm not interested. But if you wanted that Kuya Ed and Kuya Ed TV and Kiko Mori PH channel will be invited in the what we call Poland. Again, bahala na kami ni Kuya Kiko kung saan kami matulog di puta na. Siyempre, utak din ang gagawin ko. Alam ko nandito sa TikTok ngayon. Hi guys, good afternoon. This is only a joking, no? But the reality is behind me. The queen of the bath are now telling us that in the future, for how many days, will be a lockdown again. Came from the goddamn WHO. Provided information by the Illuminati, prepared by the goddamn CIA of the United States, goddamn America. Yes po. Kuya Ed, may nabasa po ako na bagong letter po ngayon. Isang foreigner po, Kuya Ed, pinapanood ng live po ninyo. Sinabi niya sa akin, I inform you, Kuya Ed, na itong February, hindi po pumirma si Donald Trump sa nuclear at bioweapon po na
isi-survey po lahat, at the same time, stop lahat. Ibig sabihin, nag-start na. Unleash Oo. na po, no limits na po. Oo. Nag-decline siya kasi talagang gagamitin niya yung bioweapon at saka yung ano yung nuclear. Yes po. Ano po sa po ninyo yun, Kuya Ed? Well, isa po yan ano, Kuya Kiko, isa po yung pagtataksil sa ano, sa commitment in the world peace. Isa po yan. Sa totoo lamang po, this is a hardly diversionary that being continuously being made by the President Donald Duck by the United States of goddamn America. Hey, you people in America, look to yourself. Go anywhere elsewhere. Save yourself and your family. This goddamn Donald Trump will be destroy the America, the peaceful loving of America, no? To be used by goddamn CIA with the ice and ice candy. Listen to me, my beloved brother, sister, in the continent of the United States. Yes po. Prepare to yourself. This war now is not just what we call a topic. It is ongoing. There is a lot of city there covered by the America, continent of the America, showing that the zombies virus now are very, very true in your country. And we scared also here in the Philippines. To tell you the truth, as being soldiers, you know, we are also scared because the enemy have no life. It is clearly dead. How can you kill it? Okay. Kuya Ed, Yes, how can you kill it? Do you think that if you shot the head of the zombie, the zombie will stop? No, there is no feeling, no blood, no entity. It is only what we call the demon's spirit that control the zombie. And that is the reason why. Not Kuya just Ed, for panicking, no. yes po. Ipapakita ko po sa inyo po, Kuya Ed, kasi sinabi sa akin na gusto niya nung makita po ang reaction ko niyo. Taga-Lebanon po, nakakaintindi ng Tagalog konti. Okay? Sinalang sa akin, nanonood din siya sa inyo. Nanonood siya sa akin, sabi niya na, Kiko, can you tell Kuya Ed TV about this? What is his reaction? Okay? Ito, Kuya Ed, kung sakali po na mag-react kayo, at least may pong basihan. Okay? World news po ito, no nuke limit. Okay, ito po. No nuke limit ngayon ang Russia at USA at China. Bioweapon. No limit na sila. Kasi before Kuya Ed, nung 2010 hanggang 2022, okay, may limit sila sa kanya check. Wala na. Ano po ang say po ninyo ngayon kay Donald Trump? Hindi na po niya pinirmahan at gusto niya unlimited lahat. What is your comment po sa ito, Kuya Ed? Well, my comment is this. You can accept it or not. It's no problem. But America, under the ruling of Donald Duck, they are preparing a nationwide invasion. Nationwide invasion. To become the center and the heart of the Illuminati. They called it the new. The New World Order under the leadership of the American pagan. And also the Simpson in his some video, they sent it truly that Donald Duck is died. No, Hello. Donald Duck is died Hello. during or after nuclear war. And that is now the preparation. You, my friend in Pakistan or Afghanistan, see to it. Hello. See to it that you are also prepared with your family, your cousin, your brother and sister, your parents. Look for a great program or contingent plan to save. Hello. No? To Sir Kuya save. Ed, napuputol choppy. Well, ano pang mangyayari natin dito? Maya-maya lang, Sir take Kuya down Ed, na to. po. Yes! Nalalapit na naman ang programa ni Kuya Ed ma-take down. Yes! Iti-take down na naman tayo ng CIA. Yes! Ganyan lang yan, Kuya Kiko.
we are very happy for the reason that we are very effective. To you, my friend at Sabi ng Afghanistan, kaibigan ko Lebanon, Lebanese, save your family. Good fight. Keep on fighting, Kuya Ed, because his words yun. Yes, po. We will, you also too, What the heck? keep on fighting. Have a great Hindi niya fight kayo under makita, the Kuya name Ed. of Allah. Hindi niya kayo makita. Under the name of Allah, pray and have a great fight, no? In the name of Allah. That is the only way that we died through the name of our God. Not through the name of this goddamn Hello. demons, no? In condition that they are playing for what is true. Yan ang matindi. Kuya Kiko. Hello, Kuya Kiko. Kuya Ed, Hello, Kuya Kiko? Napuputol po kayo, Kuya Ed. Napuputol kayo. Hello. Hello. Hindi naman, okay naman. Buo naman kitang naririnig. Baka ikaw lang ang pinuputol. Kasi sa iyo nang gagaling ang question, kaya ikaw ang pinuputol. Baka ako, kaya parang may... Tingin ang buhay ito. Pinaglalaroan tayo nila, pero... Okay lang, Kuya Kiko. Nakakaintindi sila ng Tagalog, Kuya Ed. Translator sila. Kuya Ed. Okay. Salamat. Oo, salamat. Tayo pakinggan, Kuya Ed, because yun ang... Salamat. Ito lang masasabi ko sa iyo, friend. Wait. No? Wait. Ito lang. Yung friend namin sa Lebanon, no? Nakakaintindi kayo ng Tagalog. Nakakaintindi kayo ng Tagalog. Salamat kahit ganito ang ginagawa sa atin. Kuya Kiko, ikaw ang dinisconnect eh. Sa iyo, Afghan citizen, to you, Afghan friend, you have to look for a good shelter. You have to save your family, sister and brothers, mothers and father. Look for a great, what we call shelter to depend on. Because life is coming to end. This world will be coming to end. Not only in the Middle East, not only in the Europe, not only in America, but also here in Asia. Because the world will be retiring. And it's come to reform again for the new beginning under the name of our God Almighty. Yan lang naman po ang totoo, bayan. So, yun lamang po, no? Pinababatid namin po sa inyo. Maraming din pong salamat. Medyo yung ating mga best friend over there ay nagiging over here. Here na me. Where na you? Maraming salamat po, bayan, sa inyo pong mga gift, no, kay Kuya Ed, no. At hindi ko po kayo makalimutan. Siguro, baka dumating ang time, all of the sudden, this coming day, next month, or the other, will be end, no? At wala na po, hindi na po gagana ng Facebook, TikTok, and YouTube. All of the sudden, yung sarili na po natin ang ating pong tatalakayin at depensa. All over, marami pong salamat sa mga gift. Sa inyo pong mga taga-subaybay ni Kuya Ed, no? Maraming salamat po. At hoping mamayang gabi mga alas 6, doon naman kami ni Kuya Kiko. Para welcome naman namin yung aming mga kaibigan na sa international community. Opo. Ganun lang po binigay sa amin, pero ganito rin mo. Sila rin, wala naman din silang alam. Nagtatanong lang din sila. Malalaman mo po yung may alam. Kasi pag arangkada pa lang, may salita, particular na. So maraming salamat po. Kahit ilan lang po tayo dito. Thank you po sa inyong mga gift. No, salamat din po sa gift kay Kuya Kiko. Salamat po on the other. Thank you po sa mga gifter namin. Mamayang alas 6, babalik po ang Kuya Ed para naman makakain. Po. At
Masaya po ako kasama kayo. Thank you very much po talaga. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Ang Kuya Ed po, pagpalain po kayo, hindi po ako nagdudugay sa programa rito sa TikTok at yun ay paulit-ulit lang. Maraming salamat po. Thank you very much.